Positive nga bang positive thinking? Pag-usapan natin yung initial assumption about this, the reason of its existence, and yung mga pwede natin gawin tungkol dito. Para sa initial assumption ng positive thinking, may mga grupo na tingin ito yung way of life, na sa araw-araw ng pamumuhay mo, mas okay na lagi kang positive sa harap ng unos, mga problema, mga stress, ganyan. Napaka-helpful sa kanila. Ina-advise din sa mga kasalamuha nila na maging positive pa rin kahit papano. Kasi wala rin naman ding papupuntahan kung i-stress mo lang yung sarili mo. Mag-lead pa yan sa possible na sakit. Ibang grupo naman, iniisip wala tong kwenta. Parang nanguuto lang kapag ito yung gagawin mo sa sarili mo. Kasi kapag nasa way ka nung pag-iisip na puro positibo, nakakalimutan mo yung negative side ng mga bagay-bagay na crucial dun sa survival natin sa pang-araw-araw. Kumbaga, nawawala ka na doon sa sistema kung ano yung realidad ng buhay. And yung pangatlong grupo naman, iniisip na from time to time, okay naman na mag-integrate tayo ng positive thinking sa buhay natin, pero not most of the time. Naglilin doon sa second group, pero hindi nila binabaliwala yung benefit na meron yung positive thinking. Ngayon, ano yung reason ng existence nito? Tulad ng ibang paniniwala, derived din ito sa best practices from the previous generation. Napansin nila na kapag ginagawa nila yung ganitong way of thinking, mas naging ayos yung result compare kapag hindi nila to gagawin. Kaya kalaunan, pinapasa nila either overtly, sinasabi nila directly sa mga kakilala nila, anak, apo, pamangkin, or paunti-unti nakakasanayan ng lipunan. Nagiging good tool din ito in every case na maka-experience tayo ng hardship sa buhay. Sa loob ng madilim na tunnel, no, may makikita tayong liwanag kahit papano dahil doon sa shifting ng pag-iisip natin and push us, work ourselves to progress papunta doon sa point na yun. And the other side of the coin is yung paggamit nito as gaslighting. Dahil nga, nauuso siya or normal na sa paligid, nagagamit na rin siyang strategy para mag-gain sa ibang tao. For example, may binibenta silang isang bagay na sa typical na sitwasyon, mapapansin na may mga negatibong epekto yung binibenta niya. Pero dahil dun sa idea ng positive thinking and incorporating different ways of saying it, and using various words, gumagawa siya ng atmosphere kasama yung pinaka-target niya to point out more kung ano yung benefits rather than the downside na incorporated doon sa binibenta niyang bagay. Dahil doon, mas madaling na uuto yung mas paniwalain or parte na ng buhay ang pag-iisip sa mga bagay ng positibo. At sinasantabi yung negative kahit na parang mas mabigat yung bagay na yan. Okay, parang positive yung positive thinking, pero parang negative. Anong pwede natin gawin dito? Una, take both possibilities, yung positive thinking, and probabilities, yung realidad ng buhay, in your overall way of thinking. Kasi mahirap na nasa extreme end ka nung dalawa na to, positive thinking or puro na lang realidad, wala yung pagana na bigay ng positive thinking. Ang nangyayari nito, namimiss mo yung chance to experience the benefit of both sides. Pagkakaroon ng bright side, at the same time, reliant dun sa actual na nangyayari sa realidad. Kaya papasok tayo dun sa second point of action plan natin, don't think in extreme ends. Na kung sa bawat situation na kakaharapin mo, laging best case scenario yung iniisip mo or worst case scenario yung lagi mong ini-imagine. Lalaro-laruin lang natin siya to have a healthy diet in this kind of thought. And magkakaroon tayo na bigger picture dun sa actual na situation rather than sticking sa best or worst dahil lang yun na yung napagdesisyonan mo na gawin sa buong buhay mo. And to balance it out, ang third point na pwede natin gawin is use 10% for positive thinking and 90% for acting the needed work. Mahirap naman na puro positive thinking lang ang inaatupag natin, ganyan. Darating din ang ligaya, tiwala lang, iwasan ng mga negatibo. We need to set a portion of this just to ignite some kind of discomfort na ma-experience natin throughout the way ng paggawa natin or pag-accomplish ng isang bagay. Majority of the time,
dun tayo sa actual na paggawa para ma-accomplish talaga siya. At sa usapang pag-accomplish, nakaraan ay successfully traveled from Philippines to Thailand na sinagot yung tanong na kung ano yung pwedeng maging experience sa biyahe na to. Check mo na lang yung last video.